Ganito ang training ngayon ni Mike Tyson para paghandaan si Jake Paul. Kitang-kita yung leeg ni Mike Tyson dito mga tol, ang kapal. Parang leeg ng kalabaw. Talagang pinapalakas ni Mike Tyson yung leg niya para hindi ma-knockout kay Jake Paul. Malapit ng laban mga tol ngayong November, kaya abangan natin kung may ibubuga pa ang 58 years old na si Mike Tyson. Bata pa itong si Jake Paul kaya lahat ng advantage na sa kanya. Kumuha ng malulupit na trainer at conditioning coach para itumba raw si Mike Tyson. Pero malay natin mga tol, hindi masyadong seryosohin ni Jake Paul. Gusto lang niya makalaban ng isang Mike Tyson. Isa rin ako mga tol sa umiidolo kay Mike Tyson. Siyempre ayaw ko rin siyang makitang ma-knockout o masaktan sa laban. Pero nakikita ko ngayon yung mga training ni Mike Tyson, seryoso naman siya. Talagang pinag-aandaan si Jake Paul. So abangan na lang natin ngayong November kung ano ang mangyari sa laban. Sa ibang banda naman, isang Pinoy po ang mapapalaban ngayong November 9. Abangan natin sa middleweight division si Weljan Mindoro. Ito po yung makakalaban niya mga tol. Alam natin na mahirap lumaban dito sa middleweight division. Kaya kailangan ni Weljan Mindoro ngayon ng isang matinding suporta. Mahirap kasi yung timbang ni Mindoro mga tol. Asahan natin na malalakas at magagaling ang makakalaban niya dyan sa middleweight division. Kaya ngayong November 9, abangan natin ang laban niya sa Florida, USA. May lakas at galing itong si Mindoro pero kailangan pa mag-improve ng todo para makasabay sa mga malalakas sa middleweight. Champion ngayon dyan, Janibek Alimcanoli, Erislan De Lara, so marami silang malulupit. Kahit nga sa top contender pa lang mga tol, magagaling na. Sa ibang banda naman, Jermall Charlo nagsimula na mag-training. Mapapalaban kasi si Jermall Charlo sa undercard ni Tank Davis versus Lamont Roach ngayong December. So matitinding laban din, abangan natin bago magpasko. May balita rin na mapapalaban daw si Wonderboy Martin sa December pero hindi pa nilalabas kung sino ang makalaban niya. Sana kasama sa top 10 contender ang kalaban ni Wonderboy. Okay mga tol, sa ibang banda napanood ko yung post ni Michael Benson tungkol sa isang boksingero na sumipa sa ulo at natulog yung sinipa. So isang Russian fighter pala ito at nakatira ngayon sa Thailand. Nangyari ang laban na ito noong October 20 dito sa Thailand. 21 years old pa lang itong Russian fighter. Isang undefeated sa MMA at pumasok sa pro boxing. Ito ang kanyang pro debut sa pagboboxing. Pero nauwi nga po sa hindi maganda ang kanyang pro debut. Dahil pagdating ng round 4, sinipa niya sa ulo itong Iranian boxer. Makikita dito sa video, bulagtang inabot ng Iranian boxer. So dahil sa ginawa ng Russian, hindi natanggap ng mga maraming boxing fans. Kasi parang walang pinagsisihan itong Russian boxer dun sa ginawa niyang pagsipa sa ulo. Nagpost pa kasi ito sa kanyang social media account. May caption na kasing bilis daw ng machine gun ang sipa niya. So parang pinagmalaki niya yung sipa niya mga tol na sobrang bilis. Kaya nabash ito ng todo at naban na ngayon sa boxing. Indefinitely ban for life ang nangyari sa kanya. Ibig sabihin hindi na pwedeng tumungtong sa boxing. Kahit nga daw sa MMA mga tol, dapat hindi na ito payagan na lumaban. Dapat din daw dito makulong dahil sa ginawa niya. Paano daw kung namatay yung sinipa niya? Na-injury o kaya nagkaroon ng damage sa ulo. So dapat dito patawan ng mas mabigat na parusa. Kung gusto mo palang sumipa, wag ka nang magbalak sa boxing. Doon ka na lang sa MMA. Sa boxing pa talaga nagkalat mga tol eh.